niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Isinasama natin at dinadasal natin sa banal na misang ito ang mapayapa at matiwasay na halalan para bukas. Ngayon ay Prison Awareness Sunday na may timang ang pamayanang koreksyonal, magkakasamang naglalakbay at nagtataguyod ng misyon ng pagmamahal. Idalangin natin ang panahong ginugugol ng mga bilanggo sa piitan ay magdulot ng bagong buhay na hangad ni Kristo para sa lahat. Naway gampanan ng mga naglilingkod sa piitan ang kanilang tungkulin na may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. Sa Ebanghelyo, ipinapaalala na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao ay iisa. Kung dinadamayan at minamahal natin ang mga nasa piitan, si Jesus na rin ang ating minamahal. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagdalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong maging bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipunin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong may hirap, huwag kayong hingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga osesero. Kapag may nasanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa angin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing talikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia, Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyong Panginoon. Nung panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang
napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong linggo, mas magandang pagnilayan natin ngayon ang dalawang pinakadakilang utos ng Diyos. Ito ay ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Ito rin ay isang pundasyon ng lahat ng buong kautusan at ng mga propeta. Paano natin pakitunguhan ang ating kapwa gaya ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos? Mga kapatid, sa unang pagbasa ngayon, ito ay nagbibigay sa atin ng karunungan kung paano natin mahalin ang Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, huwag ninyong apihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong mang-ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong apihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inaapi ninyo sila at dumadaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipunin sa pamamagitan ng digmaan. At sa gayoy, mababalo rin ang inyong mga asawa at maulila ang inyong mga anak. Pangatlo, sinasabi sa atin ng Panginoon, kapag mangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo. Sino sa atin dito nagpapautang? Pakitaas ang kamay o nahiya lang kayo? Minsan ang nakakalungkot, ang nangyayari, mas mataas pa yung interest na binabayaran ng taong nangungutang kaysa doon sa kanilang inutang. At hindi na kayang mabayaran ng tao ang kanilang utang. Kaya sabi ng ating Panginoon, kapag ang iyong kapatid na mahihirap, na walang kapasidad na magbayad ng interes, huwag mo nang bigyan ng interes. Huwag mo na singilin ng interes. Malang yung interes na yung ibibigay, parang tulong mo na yan para sa kanya. At ang iyong tulong na iyan,
Yan ang iyong ticket papuntang langit. Mayroon pa dito, kapag may nagsangla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan at wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya ay dumadaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Marami sa ating mga kapatid kung minsan ang nagsasangla at yun na lamang ang kanilang pangkabuhayan. Ang ginagawa pa natin, kinukuha pa natin. Ipinapakita lang natin na tayo ay naging sakim. Ipinakita lang natin na wala tayong patawad kahit nahihirapan na ang ating kapwa. Paano mo masasabi sa akin na mahal mo ang Diyos kung ikaw mismo sa iyong kapwa ay hindi ka marunong umunawa? Sa ikalawang pagbasa, sinasabi sa atin kung paano tumalikod ang mga taga-Tesalonia mula sa huwad na Diyos upang sambahin ang iisang Diyos. Tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na nagbabalik muli sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, you cannot serve God and Mammon. Hindi mo kayang paglingkuran ang kayamanan, ang posisyon, at ang Panginoon. Kailangan mong mamili. Kailangan mong talikuran ang isa alang-alang sa iyong pagsamba sa Diyos. Noong nakaraang linggo, mga kapatid, sinubukan ng mga Pariseo si Jesus sa isang katanungan tungkol sa pagbabayad ng buwis. Ngayong linggo, ay muli nilang sinikapan na bitaging muli si Jesus sa pamagitan ng pagtatanong sa Kanya na tukuyin ang pinakadakilang utos o kautusan. Mga kapatid, sa lumang tipan, nilinaw ng lumang tipan sa kanyang mga bayang pinili na sila ay tinatawag ng Diyos upang mahalin ang Diyos. Kaya't sinimulan ni Jesus ang kanyang sagot sa pamamagitan ng pagsipi ng isang kilalang sipi mula sa aklat ng Deuteronomio at pagkatapos ay ipinahayag ni Jesus. Sabi ni Jesus, ang kaunang utos ay ang mahalin mo ang Diyos. At hindi lamang nagtatapos sa mahalin ang Diyos, bagkus sinabi ng Panginoong Hesus, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi tumigil si Jesus pagkatapos sabihin kung aling utos ang pinakadakila, dahil ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay dapat magkasabay na umiiral. Hindi natin makukuha ang isa
kung wala ang isa. Hindi natin pwedeng mahalin ang Diyos kung hindi natin mahal ang ating kapwa. Tandaan natin, ang ating pagmamahal sa ating kapwa ay sumasalamin ng ating pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay dapat makikita natin kung paano natin pinakikitunguhan ang ating kapwa. Kaya sabi sa atin ng San Juan, kung sinasabi ng sino man na iniibig ko ang Diyos, ngunit napupuot ako sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang sinumang hindi ibigin ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Kaya huwag mong sabihin mahal mo ang Diyos, tapos hindi mo marunong mahalin yung kaaway mo. Huwag mong sabihin mahal mo ang Diyos, tapos hindi ka marunong magpatawad sa mga taong nakagawa sa iyo ng pagkakamali. Huwag mong sabihin mahal mo ang Diyos kung ikaw mismo ay hindi marunong tumulong sa iyong kapwa. Huwag mong sabihin mahal mo ang Diyos kung wala kang pakialam sa mga taong naghihirap. Huwag mong sabihin mahal mo ang Diyos kung kinukundina mo ang iyong kapwa. Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat nakikita kung paano natin minamahal ang ating kapwa. Ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig din sa kanyang kapwa. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo, nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod, na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin.
para sa mga teologo upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasulukuyan, nang marami sa kasinggulang nila ang umigting ng pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano at sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng mabuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Itong araw at pinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, kagapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mong mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y
pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y pinanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sa't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking kapwa kong kasing bigon, tabis at pait, iyong patangisi at akan ang sakit ng magninas ang likid. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking kapwa ko kasing bigon, aking sugatang diwat katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking kapwa ko kasing bigon.
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taon 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. May karagdagan discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon, si Reverend Jesus M. Madrid Jr., na anak ni Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street Barangay, Paambundok, Quezon City, na naglilingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado, sa Basilica Menor na Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner, Yaterio Street, Intramuros, Manila. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak kina Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego, at nakatira sa 146 Paco, Ubando, Bulacan, na naglilingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawag na tumanggap na banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Menor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkulin ipaalam ito sa ating Kura Paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr., na makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945 Local 100. Patuloy po natin ipagdarasal si Reverend Jess Salamat po at Brother Ed. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa biging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway malalan lang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon
magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan